Hindi mapigilan ni Ramil ang pagbuhos ng kanyang mga luha habang pinagmamasdan ng kanyang asawang si Andrea. Tuliro ito at wala sa katinuan. Mag-iisang taon na ang nakalipas mula nung magdesisyon siyang ipasok ito sa isang mental institution. Pero sa totoo lang, hanggang ngayon ay hindi pa rin siya sigurado kung meron ba talaga itong mental illness o totoong ginagambala ito ng isang kaluluwang hindi matahimik. 5 taon na naging magkasintahan sina Ramil at Andrea bago sila magdesisyong magpakasal. Mahal na mahal nila ang isa't isa at gusto na nilang bumuo ng sariling pamilya. Sa umpisa ay maayos naman ang kanilang pagsasama. Pareho silang masipag kaya mabilis silang nakapagpundar ng sariling bahay. Ni minsan, hindi sila nagkaroon ng financial problems dahil pareho silang magaling mag-handle ng finance ng kanyang asawa. Maayos ang trabaho ni Ramil bilang isang engineer habang si Andrea naman ay isang bank teller. Namamangha ang kanilang mga kaibigan sa kanilang pagsasama dahil masayang masaya sila at naghihilahan pataas. Minsan nga, naiisip ni Ramil na parang too good to be true ang kanilang pagsasama. Ni minsan kasi ay hindi sila nagkaroon ng malaki o seryosong away. May mga kunting tampuhan lang. Natural naman siguro sa mag-asawa yon. Pero mabilis naman nilang naayos. Hindi nila pinapalipas ang isang araw na hindi iyon nare-resolba. Gayon pa man ay alam niyang walang perfect marriage. Darating at darating ang araw na susubukin sila ng panahon. Pero hindi naman niya inaasahan na ang pagsubok na yon ay napakalaki pala at siyang tuluyang sisira sa kanilang pagsasama. Nagsimula yun nung mapansin niyang tila kinakausap ng kanyang asawa ang sarili nito. Bigla na lang itong umiiyak na tila ba may kinakatakutan. Napapadalas rin ang paggising nito tuwing 3:00 na madaling araw. Maraming nakapansin na tila nangangayayat daw ito at madalas nawala sa sarili. Tinawagan na rin kasi siya ng ilan sa mga katrabaho nito upang ipaalam sa kanya ang kalagayan ni Andrea. Dahil sa mga nangyayari, pinagpahinga muna si Andrea ng manager niya sa trabaho. Kumuha naman si Ramil ng kasambahay upang may makasamang asawa niya pag nasa trabaho siya. Pero 2 beses na siyang nagpalit ng kasambahay dahil natatakot umano mga ito sa mga sinasabi ni Andrea. May matandang lalaki daw ang umaaligid sa bahay nila at gusto itong saktan. Palaging sumisigaw at umiiyak si Andrea sa loob ng kwarto. Kaya naman napilitan si Ramil na igapos ito. Iminungkahi ng kanyang mga magulang na dalhin na nila sa mental institution si Andrea. Pero hindi niya kayang gawin yun sa kanyang asawa. Hindi niya kayang malayo dito at hindi rin niya ito susukuan. Gagawin niya ang lahat ng abot ng kanyang makakaya para gumaling ito. Nag-take ng leave of absence si Ramil sa trabaho upang makapag-focus sa pag-aalaga sa kanyang asawa. At doon na niya na-realize kung gaano kalaking problema ang kinaharap nila. Napansin niyang tila may anino ng isang lalaki ang pag-alagala sa kanilang bahay. Mabilis ang kilos nito at basta na lang naglalaho na parang tinatangay ng hangin. May naririnig rin siyang mga yabag tuwing gabi kahit wala namang ibang tao sa kanilang bahay. Tuwing madaling araw rin ay nag-iingay ang mga aso sa labas ng kanilang bahay. Isang araw ay kinausap niya si Andrea kung ano ba talaga ang nangyayari dito. Matagal itong hindi nagsalita. Tila nagdadalawang isip. Baka sa mukha ang takot nito. Pero ipinaalala niya dito kung gaano niya ito kamahal. Mag-asawa sila at kung ano man ang pinagdadaanan nito, hawak kamay nilang haharapin yun. Hindi pa rin ito nagsalita. At sa totoo lang, parang nawala na rin siya ng pag-asa. Kung kailan ay susuko na siya, saka naman ito nagsalita. Doon na nga ito nagsimulang magkwento. Ayon kay Andrea,
Sa nakalipas na mga taon daw ay laging nagpaparamdam ang kaluluwa ng namayapa nitong ama. Araw-gabi itong nagpapakita. Walang pinipiling lugar o oras. Umabot pa nga sa puntong nasanay na lang ito at hindi na lang pinapansin ang kaluluwang gumagambala dito. Pero mula raw nung ikasal sila ay mas tumindi na ang mga pagpaparamdam ng kaluluwa. Palagi nitong napapanaginipan ng ama. Ayaw daw nitong maging masaya sila. Gusto daw nitong maging miserable si Andrea at nagbanta pang papatayin daw siya. Hindi maintindihan ni Ramil kung bakit yun gagawin ng ama ni Andrea. Bakit gugustuhin ng isang ama na magkaroon ng miserableng buhay ang kanyang anak? Pero kagad namang nasagot ang kanyang mga katanungan nang ikwento ni Andrea ang mga pangyayari noong dalaga pa lang ito. Second year high school si Andrea nung unang beses siyang pinagsamantalahan ng kanyang ama. Nasa trabaho ang kanyang ina at ate noon. Mag-isa lang siya sa bahay dahil walang pasok. Nang biglang umuwi ang kanyang lasing na ama, sinubukan niyang manglaban. Ngunit hindi niya nakayanan ang lakas ng kanyang ama. Pagkatapos nun ay pakiramdam niya'y nawalan siya ng dignidad. Ang sabi ng kanyang ama, wag na wag daw siyang magsusumbong kung ayaw niyang patayin nito ang kanyang ina. Dala ng takot ay mas pinili niyang itikom ang kanyang bibig. Sa kasamaang palad, nasundan ng kawalang yaan ng kanyang ama. Paulit-ulit siya nitong pinagsasamantalahan sa kabila ng kanyang pagmamakaawa. Umabot ng ilang taon ang pananamantala nito sa kanyang pagkababae. Wala siyang napagsabihan ng kanyang pinagdadaanan. Takot pa rin kasi siya sa banta nitong papatayin ng kanyang ina. Ngunit umabot sa puntong pagod na siya. Hindi na niya kayang sikmurain ang mga ginagawa nito. Kaya nung minsang nakita niya itong tulog sa kwarto, lasing ito at katatapos lang siyang pagsamantalahan, isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Hindi niya maipaliwanag kung ano ang eksaktong nangyari. Para bang may isang masamang elemento ang bumubulong sa kanya na tapusin na ang buhay ng walang kwenta niyang ama. Kumuha siya ng unan at itinakip iyon sa mukha ng natutulog niyang ama. Nagising ito dahil sa ginagawa niya at tinangka siyang itulak. Pero wala itong nagawa sa pagkakataong yun. Habang inaalala niya ang lahat ng mga atraso nito sa kanya, parang nagkaroon siya ng lakas na hindi niya maipaliwanag. Parang hindi na niya kilala ang sarili niya. Para siyang sinasapian. Hanggang sa unti-unting tumahimik ang kanyang ama at tuluyan ang nabunutan ng hininga. Binitawan niya ang unan. Pumatak ang kanyang luha at nanginginig ang mga kamay. Hindi siya makapaniwala sa kanyang ginawa. Nakapatay siya ng tao. At ang taong yun ay ang kanyang ama. Ang buong akala ng kanyang ina ay namatay sa cardiac arrest ang kanyang ama. Lumipas ang mga taon at walang kahit na sino ang nakaalam na siya ang pumatay dito. Kaya naman laging nagpaparamdam ang multo nito kay Andrea. Pero sa kabila nun, wala siyang naramdamang awa o pagsisisi sa kanyang ginawa. Naniniwala kasi siya na dapat lang mamatay ang isang demonyong kagaya nito. Pero mula nung ikasal siya, mas naging agresibo na ang kaluluwa ng kanyang ama. Nakita niya ito sa mismong simbahan. Nakatayo sa likod ni Ramil. Nagpakita rin ito sa mismong honeymoon nila. Lagi niya itong napapanaginipan at sinasabi nitong wala siyang karapatan na maging masaya. Papatayin daw nito si Ramil. Pagkatapos ay isusunod siya hanggang sa magsama na sila sa impyerno. Hindi makapaniwala si Ramil sa mga nalaman niya mula kay Andrea. Pagkatapos nitong ikwento ang lahat, ay muli na naman itong nawala sa sarili.
umiyak na naman ito ng malakas. Sumigaw at nagwala. Habang tumatagal ay mas lalong lumalala ang sitwasyon nito. Wala naman siya mapagsabihan ng nangyari dahil hindi pwedeng malaman ng kahit na sino ang tungkol sa pagpatay ni Andrea sa ama nito. Kaya naman nakapagdesisyon siyang ipasok na lang ito sa isang mental institution. Mahirap yun para sa kanya dahil ayaw niyang malayo dito. Pero alam din niya na mas kailangan ito ng espesyal na atensyon mula sa mga profesional. Palaisipan pa rin sa kanya hanggang ngayon kung totoong minumulto ang kanyang asawa o may sakit ba talaga ito sa pag-iisip. Panahon lang ang makapagsasabi ng katotohanan, pero nakasisiguro siyang hindi siya susuko hanggat hindi bumubuti ang kalagayan ng kanyang asawa.